Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang melasma sa isang lecture entitled May Melasma si Melay. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May melasma si Melay. Dear Dr. Derma, ako si Melay at nagkaroon ako ng melasma. Una ko itong napansin nung ako ay buntis. Nagkaroon ako ng mga brown na mga patse sa aking noo at pisngi. Hindi na ito naalis kahit ako ay nanganak na. Lalong nadagdagan nung mag-swimming kami sa beach at napakatindi ng sikat ng araw. Ngayon ay mas umitim at dumami pa ang mga pekas at napapansin na ng mga tao. Madami na akong nasubukang sabon at pamahin, ngunit hindi na aalis ang melasma. Ayoko nang tumingin sa salamin dahil sumasama lang ang loob ko. Ano ang inyong maipapayo, Doktora Derma? Ano ang melasma? Huwag ka magmalala, Melay. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang melasma? Ang melasma ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng hyperpigmentation ng balat sa mukha, madalas sa noo at pisngi. Ang pangingitim ay dulot ng excess pigment deposition ng melanosomes, ang bahagi na nagbibigay kulay sa ating balat. Ito ay may kinalaman sa hormones, kaya't madalas matatagpuan sa mga buntis. Apektado din ito ng sun exposure, kaya't dapat iwasan ang maarawan ng mukha. Paano ginagamot ang melasma? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng melasma. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang sunblock at iba pang mga gamot na pinapahid sa mukha. Maaari din kayong resetahan ng oral medications tulad ng vitamins kung kinakailangan. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan. Ang melasma ay isang sakit na mas karaniwan sa mga babae at naaapektuhan ng hormones. Mas madalas ito sa mga buntis o sa mga babaeng gumagamit ng oral contraceptive pills, kaya't kailangang mag-ingat sa sun exposure sa mga sitwasyon na ito. Ang melasma ay mahirap gamutin dahil ito ay karaniwang pabalik-balik. Kaya't mas mabuting magkonsulta sa dermatologist ng maaga para maiwasan ito. Thank you po sa payo ninyo, Doktora Derma. Ngayon ay nabawasan na ang aking melasma. Alam ko na din kung paano ito maiiwasan. Gumagamit ako ng sunblock kapag ako'y maaarawan. Dahang-dahang nababawasan ang mga pekas at kumikinis ang aking mukha. Naibalik na ang kumpiyansa ko sa aking sarili. May lakas ng loob na akong humarap sa tao. Maginhawa na ulit ang buhay. Nagpapasalamat, Melay. Alam ba ninyo, kapag may melasma ay hindi dapat maarawan, kaya't gumamit ng sunblock, sombrero, at sunglasses kung lalabas sa araw. Iwasang lumabas mula 10 a.m. to 3 p.m. kung saan mas matindi ang sinag ng araw. Hindi lahat ng sunblock ay pare-pareho. Gumamit ng broad spectrum, high SPF sunblock para mas protektado ang balat kapag maaarawan. Maaari ding gumamit ng concealer or makeup para matakpan ang melasma upang hindi ito masyadong halata. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video. At sana ay may natutunan kayo tungkol sa melasma. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic
Capital Medical Center, or Asian Hospital and Medical Center. Maaari nyo ring panuorin ang mga ibang Doktora Derma videos and shorts sa TikTok, YouTube, Facebook, at Instagram. Just search po for Doktora Derma. Until the next video, hope to see you all again.